pong nagbantay sa hospital. 15 years old. Kasi edad ng bunso ko. Ang hospital namin pagdating ng 12 midnight, pinapatay ang kuryente. Walang ilaw ang kwarto. Ang bantay lang ay isa. Ako lang. Magkakatabi sa bed. Kapag sinumpong ng atake ang nanay ko, bilang anak, ano ang gagawin ng anak? Wala. Tatakbo, tumakbo sa nurse station, nagpapasaklolo. Madilim. Ang may ilaw lang yung nurse station. Hihingi na saklolo, inaatake ang nanay. Masakit ang ulo. Wala sa saklolo. Madaling salita, nakita ko ang paghihirap ng nanay ko. Naubos ang luha ko habang nasa hospital ako. At tuwing sa sobrang sakit ng ulo niya, maduduwal siya. Totoo, nauubos ka ng luha. Nang ilabas ang nanay ko sa hospital, buhay pa siya, kumatos na siya. Nang malabutan siya ng hininga, wala ng luha. Pumasok sa bahay. Naubos na. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na dumaan ako. Piniga ang puso ko. Alam kong narito ang nanay at tatay. Amen! Pero, alam kong ligtas sila. Amen! Gusto ko ipaalam sa inyo, mamamatay ako at pinaglalaban ko ang Diyos. Amen! At ang lahat na sasama sa akin sa gawain ito, ipinapangako ko sama-sama tayong nagsalita. Amen! Hindi ko naging madali para sa akin. Pero ang pangako ng Diyos, nagaganap po sa buhay ko. Amen! Kaya sa inyo po na nahihirapan ngayon, ang daming problema, huwag niyo po tingnan yung problema. Ang tingnan po natin pare-pareho ay ang Diyos na nagsasabi, anak, halika, magliwanagan tayo. Gaano man kami ang iyong mga kasalanan. Ito yung puputiin kung maging puti ng butila sa kaputian. Ang pinakang hadlang po sa biyaya ng Diyos para ating hindi matanggap ay kasalanan. Hello! Amen! Ang Diyos ay maraming ibinibigay sa tao. Hindi lamang natin yan matanggap sapagkat tayo'y ayaw lumapit sa Diyos, ayaw magpakumbaba sa Diyos, ayaw humingi ng tawad sa Diyos. Amen! Subukan nyo po. Pag-uwi nyo. Para walang istorbo. Kung may banyo at walang kwarto sa banyo, sabihin nyo, mga anak, mga apo, magdarasal ako. Huwag nyo muna akong abalahin. Sapagkat yan po ang ginawa ko sa mga anak ko. Sa isang maliit na kwarto na inuupahan namin. Pagising sa umaga, nakadapa na ako. Nakaluhod ako. At may kandila na walang altar. Nakatirik yung kandila. Sabi ko, mga anak, huwag niyo kong gagalawin.
magkakain kayo, kumain kayo. Ganoon ko po inumpisahan ang paglapit sa Diyos. Ganoon ko tinawag ang Diyos. Then, kung di nyo pa po nasusubukan makipag-usap sa Diyos ng heart to heart, panahon na po. May kwarto kayo sa mag-asawang may mga anak na maliliit, iwan muna yung anak sa isang asawa. Ikaw na babae, pumasok ka sa kwarto. Ihanda mo muna ang dede ng anak mo at sabi mo sa asawa mo, makikipag-usap muna ako sa Diyos. Hihingi ako ng tawad sa Diyos, mauuna ako. Pagkatapos ko, ikaw naman! Amen! Isuko ang buhay sa Diyos. Yan ang unang-unang hakbang para ang lahat ng biyaya galing sa Diyos matanggap na natin pare-pareho. Amen! Kung may mga mag-aalaga ng anak, paalagaan muna at kayong dalawang mag-asawa sabay hawak kamay na lumapit sa Diyos. Humingi ng tawad sa Diyos sapagkat kayo naging suwaildi na anak ng mga magulang nyo. Amen! Yan ang first step, paglapit sa Diyos. Kausapin ng Diyos galing sa puso. Humingi ng tawad sa mga anak na matitigas ang ulo. Humingi ng tawad sa Diyos sapagkat kayo ay naging suwail sa magulang nyo. Amen. Yan po yung kwento ng buhay ko bago ako nakatayo dito. Alam yan ang dalawang anak ng Lincoln. Alam nila yan. Sapagkat noong time na yon, yung panganay ko ay grade 6. Grade 5 yung bunso. Alam nila, saksi sila, kung paano bumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko, sa buhay namin. Kaya magtataka kayo sa buhay nyo. Bakit hirap na hirap kayo? Kasi yan yung bunga ng kasalanan. Ngayon, sa mga anak na narito, huwag nyo nabigyan ng problema mga magulang mo. Well, amen. Maaari nga naging plano ng Diyos sa akin, tinanggal ang nanay ko, tinanggal ang tatay ko, pero yung tatay ng mga anak ko, ako ang nagbigay nun sa Diyos. Amen. Ako po ang nag-alay sa tatay ng mga anak ko sa Diyos. Na sinabi kong kunin na niya para makapaglipod ako ng full time. Full time po ako. Binigyan ko lang kayo ng konting background sa buhay ko. Bakit ako nakatayo sa iyan? Sino ba itong babae ito? Ang nagsasabi ng tinigay sa Holy Spirit? May nag-test po sa akin. Sinabi na wala daw Diyos. Kasabay ko siya sa jeep. Unang mission ko po sa Baysa. Nagising ko kasi sa umaga, nag-pray ako. Hinihintay ko yung mensahe ng Diyos. Pagsabi pupunta ako sa Baysa, pinaalam sa akin, anong gagawin ko? Basta pupunta lang ako. Sa madaling salita, pumunta po ako. Ang tagal ko nang hindi pumupunta ron. Pagkat yung friend ko ay nasa Canada. So, ang naiwan lang doon na yung nanay niya. Pero close kami nun. Along the way, pagsakay ko sa jeep. Yan po yung kwento, makinig. Dalawa lang kami ng babae nakasakay. Ang laki, ang haba ng jeep. Pero may pagitan kami ng babae na isang upo. Isang bakante. Sa laki ng jeep, yung mama, doon pa tumabi sa amin dalawa. Sa gitna namin, nainis na ako eh. Ang laki-laki naman ng jeep, din pa sa gitna namin. Sa madaling salita, tumakbo ang jeep, nadagdagan ng pasahero. Medyo napuno na yung jeep. Nauna ako sumakay doon sa mama, hindi niya alam kung saan ako. Ang tapos